this way longer than time. I wanna know your dreams and make them mine. I wanna change the world only for you. All the impossible I wanna do. I wanna hold you close under the rain. I wanna kiss your smile and feel your pain. I know what's beautiful looking at you. Hearing the words of life, you are the truth. And baby, every time you touch me, I'll become a hero. I'll make you sick no matter where you are, and bring you anything you ask for. Nothing is above me. I'm shining like a candle in the dark when you tell me that you love me. I wanna make you say that's what I was. Ooh, show you the loneliness in what it does. Oh, you walk into my life to stop my tears. Everything is easy now. I have you here, and baby, every time you touch me, I'll become a hero. I'll make you safe no matter where you are, and bring you anything you ask for. Nothing is above me. I'm shining like a candle in the dark when you tell me that you love me. In a world without you, I will always hunger. All I need is your love to make me stronger. And baby, every time you touch me, I'll become a hero. I'll make you safe no matter where you are, and bring you anything you ask for. Nothing is above me. I'm shining like a candle in the dark when you tell me that you love me. When you tell me that you love, When you tell me that you love me, when you tell me that you love me. Salamat mga kada, palakpakan po natin at samahan ng palakpakan at matitinding hiyawan ang man with the extraordinary voice, si Mr. Marcelito Pomoy! Hi! Naku, what a big honor to meet you! Thank you. Nice. Maraming salamat, Mars, for being here. Salamat Net25 for O, inviting me diba? here. Ang dami mong pinasaya. Salamat! Wala yatang hindi nag-video dito sa studio habang ikaw ay kumakanta. Maraming salamat. Upo muna tayo dito at mag-chikahan ng sandali. Kamusta ka naman? Masaya. Grabe naman ang mga nagiging... Bati ka muna. Unang-una, batiin mo muna ang mga kababayan mo na Bisaya. Si Mrs. na nanonood sa Quezon. Hello sa lahat ng mga Bisaya. Sa Tanang Bisaya, sa Tanang Bisaya diya sa Mindanao, maing utos sa inyong tanan. Labi-labi sa aking asawa pala sa Quezon Province, Pamilya Praiso. Thank you so much. At Net25, thank you so much for inviting me here. Ako, kami talagang in-honor mo by being here, Oo naman. Marcelito. Maraming Saan ba ako salamat. nagaling? Dito din ako. Oo. Kasi napakadami na nangyari sa buhay mo, no? Grabe yung Disyembre mo pala. Correct. Ibang klase. Ibang pasok ng taon na to.
Oo, yung ending ng 2025 at saka yung pasok nito, pwede mo bang i-describe sa amin kung ano yung feeling na mga tao katulad ni Donald Trump ang pinag-performan mo, si First Lady nagvi-video sa'yo, yung anak ni Trump na si Eric, siya daw ang nakadiscover at nagbigay ng pasya kung bakit ka nakapag-perform sa Mar-a-Lago. Actually, ang nangyari kasi niyan, actually galing pa kami US noon. So, first na show namin is October. Okay. So, until December 10. So, uwi kami ng December 10. And then, we have a show here in the Philippines, mga 14, 18, 21. Tapos, kumanta lang ako sa ano namin, Oo. in 24th. And then, lipad na ako ng 25th. Oo. Kasi pinakanta ko dun sa holiday nila sa 28, December Oo, 28. noong December 28. Parang Yan. pamilya lang yata Oh, ni yes, Trump 55% yung present lang. nun. 55% lang. Hindi ka ba nangatog? Sobra nga to ako. Hindi ko nga maintindihan kung anong naramdaman. Baka pag hindi nagustuhan ni Trump yung kanta mo, baka ipa-deport ka bigla, di ba? So, Nung rehearsal pa lang, Oo. kasi sinasabing is 55% lang ang manonood. Ngayon Oo. sinasabi na si Trump nandyan Oo. sa dulo. oo. Nung kumanta ako, nung 3 songs, ang kinanta ko ay The Prayer, Time to Say Goodbye, and Phantom of the Opera. Oo. Wala siya. Oo nga, may meeting nga daw siya ng May mga meeting siya. oras na Nasa yun. rooftop siya. Oo. Pero nakikinig. Ito lang daw yung bukod tangi. Imagine mo ang mga tao pong naiimbitahan dyan sa Mar-a-Lago na yan, mga royalty ng iba't ibang bansa, mga leaders ng mga iba-ibang countries. So, paano mo hinandle yung pangangatog ng tuhod mo? Sabi ko sa sarili ko, bahala na. Bahala na kung magustuhan o hindi. Nung pagkatapos ng performance ko of The Phantom of the Opera, lumapit agad sa akin yung staff ni President. Sabi ni President is, you need to continue with the New Year's Eve. Sabi ko, ha? Uwi na ako. Hindi inaasahan Hindi yung ko pangalawa inaasahan. mong performance. Syempre na FOMO siya, di ba? Hindi siya nakapanood. Puro kwento lang. Puro kwento nangyari. At saka video ng ibang tao. Ito lang daw yung bukod tanging performance sa Mar-a-Lago na pati yung mga staff, yung mga service staff, talagang nanood. Nanood sila. They dropped everything and watched you. Tumigil lang. Oo, tumigil lahat ang mundo. At saka nung nakapag-picture taking, ayan may sinabi ba siya sa'yo? Nung after performance ko sa The Prayer, Oh. ang nangyari kasi nun, sabi nung staff niya, pag tinawag ka, puntahan mo na agad kasi bihira yan maganyan. Oo. Nung after performance ko, tinawag na niya agad ako. So lahat ng mga gwardiya niya, naka-open na lahat sa para sa akin. Dire-diretso na ako nun sa Ayan sa kanyang si table. First Lady kasama mo. Nakakatuwa lang dyan kasi siya pa yung nag-initiate na bumaba siya para maabot niya. maabot niya ako. Nag-stoop down pa talaga si President Trump. Oo, siya yung para magka-level. lang. Tapos pinakilala niya ako sa mga prime minister na iba-ibang bansa. Ano ang napansin mo tungkol kay President Trump at kay First Lady Melania na marahil hindi alam ng iba? Mabait sila. Mabait sila. Talagang napaka-approachable nila kasi nung lumapit ako, hinihimas ko pa sa likod Bawal pala yun. Bawal pala yun. Bawal pala No yun. touching? No touching. Okay. Pero lahat ng mga gwardiya na sa likod, nakatingin lahat sa akin, nakatingin sa kamay. Oo. Kasi baka may Oo. Tapos sabi ko, hi Mr. President, thank you for inviting me here. It's an honor to be part of this special event right now. Sabi, no. You are a good singer and congratulations to you. You are, speechless. Speechless daw, sabi niya. Grabe Sabi, naman oh, kasi. thank you. At dahil dyan, na-assign ka na gumawa ng very special mission para sa mga iba't ibang US embassies all over the world. Para ka nagiging ambassador Hindi ngayon. naman. Parang lang. May mga tour lang talaga. Kumbaga, mabilisan lang ang Kumbaga, Oo. So, saan-saan ka na pinapunta? maraming lugar na. Kumbaga, Oo. nagpunta na ako ng Europe. Ikot ko na yung Europe, US, sa 50 states. Ikot ko na rin yan. Oo. So, babalik ako this coming April. So, we have a show again. Tapos, Europe naman ulit. O, diba? Parang may official engagement ka talaga sa White House. Kaya nga po Oo. Okay, ikaw ay
bukod tangi yung talent mo, kasi ikaw lamang yung talagang nakakapag-shift from a tenor voice to a soprano voice na napaka-seamless. Paano mo nalaman na kaya mo tong gawin, Marcelito? Ako hindi ko rin expect eh. Kasi when I was 8 years old, kumakanta-kanta lang ako ng mga Regine Velasquez, Celine Dion, Martin Rivera, Ogie Alcacid, mga ganyan. Tapos, hindi ko pa tinry mag-switch ng boses. Oo. More on babae at lalaki na ano lang. Nung tinry ko na mag-switch ng boses na mabilis, doon ko na pinasok yung Dueting. dueting. Dueting with yourself. Do it myself. Yung tawag doon. Do it myself. Oo. Tama. Do it Oo. myself. Kaya sabi ng iba, ang bilis mo naman mag-switch ng ano na hindi nababago yung Correct. boses pa. Kasi yung iba Minsan kasi mahuhuli mo mahuhuli no? agad eh. Oo. Yun Pero yung ikaw pinag-aralan. seamless. Paano? Anong pinakamahirap sa pagsiswitch ng voice from tenor to soprano? Yung pag-switch ng pambabae, kasi pag naiba yun, mahahalata talaga. Oo. Oo. Paano mo ginagawa yun? Hindi ko rin maano. Kasi Talent na lang siguro talent binigay. talagang bigay ni God. It's a gift. Kasi hindi ka naman... minsan may nagtatanong sa akin, hindi ka ba nalilito? Sabi, hindi ka ba nalilito pag kumanta ka na kung babae o lalaki na? Hindi. Nasa sarili ko naman yung kung babae ko yan o lalaki eh. Wala namang problema yan eh. Oo. Kasi self-taught ka naman. Talagang practice Practice lang. Oo. Okay, meron tayong mga pictures mula sa iyong kasaysayan na ipapakita. Ikwento mo na lang sa amin kung ano ang importansya nito sa buhay mo, Ang Mars. klaseng picture yan. Okay, first picture. Let us take a look. Asan ba yan? Dapat dito lalabas eh. Nasaan yung picture na yan? Ayan. Nasaan ba? Hinahanap pa. Ayan. Ayan. Balot. Oh. Ano ang importansya ng balot sa buhay mo? Ang importansya ng balot sa buhay ko, para din yan yung boses ko eh. Alam mo bakit? Bakit? Sa loob ng balot na yan, dalawa ang laman yan. Isang dilaw at isang puti. So pag isang buo yan, ibig sabihin, pag biniyak mo yan, surprise. Wow. Dalawa. Nagiging isang Ibig dalawang unit. boses ako nun. Oo. Ganun lang naman yun eh. Pero alam ko nagtinda ka rin yan, di ba? Oh yes, matagal ako natinda dyan. Diyan ko nahanap yung tatay ko. Oh. Yan sa balot na yan. Kasi parang yung isa sa mga suki mo, sinabihan ka kung nasaan yung tatay mo. Kasi Isa sa nakasaksi ng pagpaampon sa amin. Oo. Dahil 3 years old ka pa lang. 2. Nawalay ka na sa Walay na. mga magulang. Wow. So, ang daming significance ng balot sa Marami, buhay marami. mo, no? Pero Kasi when I was 2, ganang baga, yung tatay ko kasi nakulong. Mm-mm. So, nandun kami. Pag iniwan kami ng nanay ko sa bahay namin, dinala kami sa kulungan. Oo. And then, 2 months or gano'n, nag-stay lang kami doon. Tapos, pinaampo na kami. Okay. Pero, ang magandang nangyari, nakapag-reconnect pa kayo ng tatay mo. At saka Nagkita kami 16 years old. 16 ka na. Yung pagtitinda ko ng balot. Wow. Nakalaya na siya. no? Nakailaya na pala. Oo. So, kahit papano, nakapag-spend kayo ng Oo, pero ng time saglit together. lang that time. Kasi almost 3 months lang kasi umalis na rin ako kasi hindi kami, may family na kasi siya eh. Oo. So, hindi kami magkasundo ng Oo nga. stepmother ko. Okay. Kaya lumayas ako ulit, punta na Maynila, sumama sa illegal recruiter. Mm-hmm. Trabaho sa Maynila, construction, poultry. Ikot ko na rin niya, pandesal, binatog, balot again, ice drop again. Ganun talaga ang buhay. Pero ang ganda siguro kapag nag-aalok ka ng binatog or ng balot. Ang binatog, hindi sinisigaw. Ay, hindi ba sinisigaw yun? Kinakalembang yan. Okay. Para- Yung balot. Yung balot yung sinisigaw. Sample. Balot! Pag hindi ka pa naman Bayan? nakakabili. Pag hindi ka pa naman Balot, nakakabili. balot, balot! Yun. Marami po sa mga fans talaga ang inspired sa kwento mo. Doon sa mga oras na yun, kung ano-ano mga inilalako mo, kung ano-anong mga trabaho ang pinasok mo, ano sa tingin mo yung pinakamahalagang natutunan mo doon sa mga karanasang iyon? Unang-una, yung Diba? Na hindi mo makakamit kung automatic mong makuha yung tagumpay, diba? correct. Yung hindi ko malimutan, syempre yung unang-unang trabaho ko is yung sa poultry. Kasi yung itlogan na yan eh.
Itlog pa rin eh. Itlog pa rin eh. Kasi una-una, nag-i-spray ako sa ilalim ng Manok. building ng kulungan ng manok. Oo. So yung ipot niya hanggang dito. Wow. Hanggang tuhod. Tapos nakasombrero ako niya ng hanggang dito. Tapos kumakanta-kanta lang ako habang nag-i-spray. Ayun. Tapos na promotion, napunta naman ako sa timbangan ng itlog. Okay. Ang sa timbangan na ito, napunta naman ako sa tagapulot ng itlog, sa mismong pag-iitlog ng mga manok. Pagtingin ko pa lang, ubos na yung manok. Pagtingin ko pa lang, itlog na ulit. Wala kaming ulam, kundi umaga, itlog. Hindi ka na siguro kumakain Tanghali, ng itlog niya. itlog manok. Paggabi, tinulang manok. Buti nga wala na akong yung sungo ng manok. Wala ka tuka. Tuka. So ang lesson, wag na magmanok. Huwag nang magmanok. Baka naman, maiba naman. Okay, second picture, patingin. Ano ba to? Up. Bakit naman Ay! ganyan ba naman yan? Dati ako construction worker ako dyan. Ah, okay. That time. Yan yung time na pag sumali ako dun sa Pilipinas Got Talent. Ayun. So habang nagko-construction work ka, nag-audition ka rin para sa mga iba-ibang talent shows. Eh, ayan, ang unang sinalihan ko talaga is Pasay Got Talent. Okay. After Pasay, talentadong Pinoy. Tapos yan. Wow. At dyan ka nanalo ng grand Diyan ako prize. nabuhay. No more manok. Namulmanok. Kasi malaki-laki rin yung prize, no? Oo, syempre. Parang milyon-milyon din. Dito sa ano, Oo, di ba? Hindi ko nababanggitin, 2 million yun. Nagbayad ka naman yata ng tax May tax eh. naman, Oo, siyempre. di ba? Okay lang yun. So, paano nabago ng buhay mo yung pagkapanalo mo dyan? Bukod sa no more manok. Siyempre, nandun yung family ko, lahat sila. Sabi ko kasi nung grand finals, kahit di po ako manalo, masaya na ako na makita ko yung family ko na nasa harap ko. Yes. At dito mo nabuo ang buong pamilya. Nabuo ko sila, pero hindi pa rin. Nag-alisan din. Yung tatay ko may family na, yung mga kapatid ko may family na rin. So, that time, nagkita-kita kami, nagkagulo-gulo. Kasi nagsisihan na. Alam mo yung, bakit kami iniwan? Ano ang dahilan? Alam mo yung ganun, questionable. Yung ate ko, may iyak na, hindi nyo ba alam pinagdaanan ng kapatid kong yan? Buti nga kami, nung pagpaampun sa amin, isang apelido ko sa amin, inampunan eh. 3 kami pinaampun. Sila ang nagtagal, ako ang hindi. Sabi ko yung kapatid ko na yan, kung alam nyo lang, simula 8 anyos yan hanggang sa paglaki niyan, sa kalsada lumaki yan. Ano ang ginawa nyo? Bakit ganito? Sabi ng tatay ko, nagsisihan na sila ng mama ko. Sabi ko, huwag na natin pag-usapan yan. Past is past. Sabi ko nang ganun. Kasi nangyari lahat ng ito, may dahilan naman ang lahat eh. Kung baga nangyari mo sa akin to, challenge sa buhay ko to. Kung hanggang saan to. Tama. At nalampasan ko yan. Diba? Tama na yung mga hinanakit. Oo. Tama na yung normal mga yan. drama sa buhay. Tama na yung drama sa buhay. Kasi hindi mo na, kung ibabalik mo naman, baka mamaya, pag naalagaan ako ng magulang ko, nandito ba ako? Tama. Hindi natin alam. Correct. Di ba? Diba? Hindi, paano na yung mga manok, diba? Oo, paano naman? Okay, third picture. Ano naman ito? Ito ba ang third picture natin? Ayan na yung family ko. Yan. Ay, parang ito yata yung third picture. Hindi pala family ko yan. Yan na yung dun sa Croatia. Yung composer ng Eternity. Okay. Siya yung gumawa. Oh. Si, Tonchi. That is the name of your new single, right? Yeah. Oo. The Eternity. Okay. Pero alam ko na lumako ka rin sa America's Got Yes, Talent. America's Got Talent. Una-una, Ellen. Ellen, yes. Ellen Adarna. Ay! Ginugulo mo naman ako eh. Ellen DeGeneres. So, hindi ko in-expect na imbitahan niya ako. Oh, kamusta yung experience meeting Ellen Ayun. DeGeneres? Nung unang-una, yung pag-imbita sa akin, Hi Marcelito, this is the staff of Ellen DeGeneres Show. I would like to invite you to guest in Ellen DeGeneres. Oh! Ganun lang sagot ko. Oh! Yeah. Tapos sabi ko na, oh my God. Sabi ko, I understand kung ano yung sasabihin nila sa English, but I can't speak a lot. So I need to translator. Oo. So may kumuha ka ng translator kasi yung asawa ko magaling mag-English, ayaw mag-translate, natakot din. Ayaw niya. Kaya iba yung translator nung sa Ellen. Iba yung sinasabi ng babae, iba rin yung sinasabi ko. Ang galing.
Ano ba yun? Gumawa ng sariling kwento. Pero what was it like to meet Ellen? Mabait ba siya? Mabait siya. Mabait siya. Nakipagsayawan ka ba sa kanya? Hindi naman kasi sayo yung kanta ko eh. Slow ba? Slow? Oh, slow. Tapos Oo. questionable niya kung anong buhay ko noon. Ganun din naman yung question niya sa akin. Anong naging buhay mo noon? Bilang isang balotero, na ganoon. Tapos, saan mo na-discover, where did you discover your talent? Sabi ko, ganyan, when I was 8 years old, ganyan, kumakanta-kanta na ako. Sabi, wow. Kaya nung that time na, tinanong niya ako, who is your favorite singer in international? Sabi ko, my favorite singer is Celine Dion and Andrea Bocelli. Because on the Philippines Got Talent, I'll sing the prayer. Oh, you favorite Celine Dion? Sabi ko, yeah. Nirigalo niya sa akin. Sabi niya, I gave you a ticket, and then I called Celine Dion to meet Sa Las her Vegas? in Las Vegas. So, binigyan niya kami ng 1 week na free time, lahat kompleto. Wow! Free lahat. Tapos, sabi niya, baka makapag-do it pa. Ang problema ay late na siya sa show niya. Oh. Nagmamadali na siya. So, nakita lang kami, picture lang. Tapos, advice niya lang sa akin na, congratulations, Marcelito, you have a good job. And then, Si you have a Celine good... Dion to. Yes. Wow! Wala pa picture dyan. Nandiyan. Charot lang. Sino yung picture? Hindi nalagay yung picture eh. Oo. Nakita kami dalawa. Advice na ako. Amazing. Sa lahat ng mga nakilala mong mga big wigs, pati si Simon Cowell, alam ko, Mm-hmm. napabilib mo. Sino yung hindi mo malilimutan na nakilala mo? Ayan, si Trump. Si Trump talaga, 'di ba? Yan, si President. Oo. Kasi sabi ko sa kanya, this is my dream to meet you in person. Ibang klase. At saka naman, pero nung time na nag-AGT ka, nag-America's Got Talent ka, alam ko, naka-reach ka ng semifinals ba? Grand finals. Grand finals, pero hindi ka nagtagumpay. Third runner-up. Hindi ka ba nawala ng nun? Ng Questionable lakas ng kasi, loob. medyo, kasi pinakontrata kami doon. Hindi ka pwede mag-stay. So, Pero hindi ka naman na-discourage or nawala nandun yung ng- disappointed, pero Oo. in-expect ko na lang, in-accept ko na lang sarili ko na as a challenge, laban yan, kumbaga. Ganun talaga ang buhay. Kailangan kang magpakawala. Wag ihayaan mo yung emotion mo na bakit ganun. Challenge yan, normal yan eh. Tama. At kailangan may faith kasi may mas maganda pang Correct. nakaplano Correct. si God para sa'yo. Katulad na lamang nitong bago mong song. Tell us all about it. This song is like, title is Eternity. So the composer is Tonchi from Croatia. So ginawa niya tong kanta to para siyang isang Disney song eh. Okay. So yung manager ko Nice. si Bricks Entertainment, siya yung nag-introduce sa akin doon sa kay Tonchi na pwede bang gawa ng kanta to, si Marcelito. Nung nakita kami, sobrang tuwang-tuwa siya kasi syempre hindi niya in-expect na ganun ang boses ko. Oo. Ayun. Kaya yung kantang to, sabi ko, this is my first time to sing in international na Eternity song. Tapos meron pang isa na kanta na melodrama is Italian song. So the composer is, iisa kami ng composer niya, Andrea Bocelli. Yeah. Wow. Doon ko rin ginawa sa Europe. So kung makikita mo sa YouTube, lahat ng mga music video ko is puro Italian. So lahat ng ito, yung Italian song at saka yung Eternity, mahahanap na sa mga streaming meron na, services. meron na. Panalo. Pero ito ang hindi nyo mahahanap sa kahit anong streaming or YouTube video, ang Playtime Challenge namin para sa iyo, Ano ba yan? Marcelito. Halika dito tayo sa ating performance area. Ito po ay kakaiba. Dito nyo lang talaga mapapanood sa kada umaga ito. Ang Sing a Kid Song with a Twist. Naghanda kami ng 2 songs, okay? Ang first song, ano nga ba? Pakita nga sa ating LED. Kayo dami yung mga production Iklap mo, Dami yung iklap mo, yung picture, ayan. Kantahin ang awiting tong 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 pakitong kitong pero may twist. Lahat ng vowels gagawin mong letter I. Oh. Example, pikitong kitong, pakitong kiting, pikiting kiting, di ba? Okay. 1, 2, 3. Ting, 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 pakiting, kiting, alimingi, siligin, meligin, misiri.
narinig na kahit ano pang ano. Vowel, ay lamang. Babawilin ko na. Next! Ito naman. Oh, second song, reveal. Kantahin ang awiting Leron-Leron Sinta. Lahat ng vowels, gawin mong letter U. So, parang lurun, lurun, suntu. Lurun, lurun, sunto, buko ng pupuyo. Duloy, duloy, huslo, susulon ng dulo. Pagdutong suduloy, nabulo yung songo. Kopos ko poloron, hununop ng ubo. Ano ng ubo? Wag, wag! Bawal yan sa singer! Kaya, naku, maraming Thank you so salamat, much, Mars, for playing along with us. Siguro, ang maiiwan mo na lang na, advice sa mga talagang tumitingala sa'yo at, di ba, nangangarap na magtagumpay katulad mo. Sa lahat ng mga nangangarap na may talent na katulad ko, wag lang kayo mawalan ng pag-asa. Basta kung darating mo kayo sa punto na nasa taas na kayo, isipin nyo, balikan nyo kung ano man kayo noon. Just stay put on the ground. Ganun lang naman yun eh. Hindi ka pwedeng kung lumakas ka na, lalaki na yung ulo mo. Huwag ganun. Kasi hindi mo makuha yung tagumpay kapag lumaki ang ulo mo. Tama. Tamang-tama yan. At saan ka ba nila pwede ma-follow? I-follow nyo ako sa Friendster. Wow! Meron pa! Sa Instagram, syempre, Marcelito Pomoy. At sa YouTube ko, Marcelito Pomoy Official. And then sa aking Facebook, Marcelito Pomoy Official din po yan. Bati muna tayo kay Mrs. at saka sa mga juget. Hi sa aking mga kids. Hello, Marcela and Marchesa. Thank you for loving my papa. At lagi kayong mag-iingat at laging magpakabait dahil yung tatay nyo nagsisikap para sa inyo. Oh. At sa aking asawa, thank you for support dahil kahit papano, kahit sa haba-haba ng pinagsamahan natin, nandiyan ka at hindi bumitaw. Thank you so much. Wow, blessed indeed. Such a pleasure to have you. Maraming Yeah, salamat, thank you. Mars. At eto na po, ipi-premiere dito sa Kada Umaga ang kanyang panibagong kanta. Kaya palakpakan po natin muli and make some noise for Marcelito Pomoy. Thank you. Never tasting the spring. Sometimes there is riders like me who can find some joy in every little thing. First look at your pale blue eyes, reaching for new height. With you I can go beyond the skies. I have just found out there's a feeling much stronger than the feeling of your love. You're my eternity, everything that my heart can see. It was always meant to be, every step that led you here. You are my everything. Some call it destiny. I will call you my family for eternity. You will always be number one to me. Sometimes you can find some people who can wander the world, never tasting the spring. Sometimes there are riders like me who can find some joy in every little thing. I have just found out there's a feeling much stronger than the feeling of your love. You're my eternity,
Thank you. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.